Mga sakit na nagagamot ng makahaya na ngayon nyo lang malalaman. Ang makahaya ay isang halamang katutubo dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay tumutubo kahit saan, lalo na sa mga bakanting lote na hindi masyadong dinadaanan ng mga tao. Ang halamang ito ay hindi naman talaga itinatanim o inalagaan. Sa mga sakahan, ang makahaya ay itinuturing na damo, pero damo o peste man kung ituring ng ilan. Ang makahaya ay isang halaman na may pambihirang mga katangian at sa katunayan, ang makahaya ay isang namumungkot tanging halamang gamot dahil sa mahabang listahan ng mga sakit na kaya nitong pagalingin. Etong mga sakit na nagagamot ng makahaya. Una, sa ulcer. Isa pa sa mga pag-aaral na isinagawa sa makahaya ay ang posibleng gamot nito sa pagpapagaling sa sakit na ulcer. Ang pagsasaliksik ay isinagawa sa mga daga na may ulcer. Nakita ng mga dalubhasa na ang katas ng halamang gamot ng makahaya ay epektibo para mabawasan at tuluyang magamot ang ulcer. Pangalawa, para sa diabetes. Ang kakayahan ng makahaya na gamutin ng diabetes ay napatunayan sa ilang magkakaibang mga pananaliksik. Halimbawa, sa isang pag-aaral gamit ang katas ng dahon at ugat ng makahaya, nakita ng mga mananaliksik ang epekto ng araw-araw ng pagkain ng makahaya extract sa pagbaba ng blood sugar ng mga pasyente. Pangatlo, para sa kidney stone. Ang makahaya ay pampaihi o diuretic, kaya ito ay pinaniniwala ang lunas sa kidney stones. May kilala akong diagnose na may pato sa kanyang kidney. Sinabi ng kanyang doktor na kailangan siyang magpa-opera para tanggalin ang namuong bato, pero walang pera ang pamilya nila para sa ganoong kasela na operasyon. Nagtanong-tanong sila at napunta sa isang herbalist na kilalang nagpapalabas ng bato sa kidney sa pamamagitan lamang ng makahaya. Ang kanyang payo ay maglaga ng makahaya. Nilaga nilang halaman kasama ng mga ugat nito at ininom ang katas. Palaunan ay lumabas ang maliliit na mga bato kasama ng kanyang ihi. Siya ngayon ay balik sa dating kalusugan. Salamat sa pambihirang kakayahan ng makahaya bilang halamang gamot sa kidney stones. Pangapat, pinoprotektahan ng atay laban sa mga toxins. Alam mo ba na ang halamang gamot ng makahaya ay kapaki-pakinabang din sa kalusugan ng atay mo? Ito ang sinasabi ng isang pag-aaral na isinagawa para patunayan ang kakayahan ng makahaya na protektahan ng atay laban sa mapaminsalang mga toxins. Nang bigyan ng mga daga ng katas ng makahaya, nakita ng mga mananaliksik na naging proteksyon ito sa mga atay ng mga hayop laban sa mga lason sa atay. Panglima, pamatay mikrobyo, katulad ng fungi, virus at bakterya. Ang makahaya ay napatunayan na mabisang panlaban sa mga mapaminsalang mga mikrobyo tulad ng fungi, virus at bakterya. Nakita ng mga dalubhasa sa isang pag-aaral sa katas ng makahaya na ito ay may taglay na antimicrobial properties at epektibong pamatay ng mga mikrobyo ang karaniwan ng nagiging sanhi ng mga karamdaman ng mga tao at hayop. Pang-anim, pamamaga. Napatunayan sa isang pag-aaral na ang makahaya ay mabisang panlaban sa pamamaga. Ang pananaliksik ay ginawa sa mga daga na sinadyang magkaroon ng edema o pamamaga sa paa. Ang resulta ay malinaw na nagsasabing ang halamang gamot na ito ay epektibong gamitin laban sa pamamaga. Dito sa atin sa Pilipinas, may mga tao na naglalaga ng dahon ng makahaya at ginagamit ito bilang compress o kaya naman ay panghugas sa bahagi ng katawan na namamaga. Kaya pala sinasabi ng mga matatanda na ito ay epektibong gamitin sa pamamaga. Paalala lang po sa mga buntis at nagpapasuso, bawal po sa inyo ang makahaya.